Magandang umaga po. Andito po kami kay Sir Kagawad para po mag-interview para sa activity po namin. So, sabihin niyo po sa amin ang program na ginawa mo sa barangay niyo and tell us kung nag-improve ba siya or naging successful or walang nangyari po sa program na ginawa niyo. Sige. Sa pinakauna po, yung Barangay San Isidro, isa ng mga pinagawa naming programa ay yung pinakauna ay yung seguridad ng mga tao na naninirahan ng barangay. So, yung pangalawa na programa, yung pangkabuhayan ng bawat pamilya, kung paano sila na pantay-pantay ang pamumuhay nila dito sa Barangay San Isidro. Then, pangatlo na programa, yung kalinisan na kailangan sa isang barangay o isang pamilya ay mapanatili ang kalinisan para yung kalusugan okay at yung environment malinis. So, parang healthy environment and healthy living people, its family. So, yung pang-apat, isa dito, yung programa namin, yung pinupukusan yung mga youth na kailangan maturuan ng mga magandang asal sa pamagitan ng may mga sila meeting sa church. Isa na doon yung mga programa na maibigay sa church din. Isa rin sa barangay na pinagtuunan kasi yung mga kabataan ngayon para maiwas sa mga iba-ibang hindi dapat mangyari. Then, isa rin dito, pinupukusan ng barangay ang youth para mapanatili na sila yung sa susunod na henerasyon, sila na rin yung buruting leader. So, yun yung apat na programa na sinagawa namin sa barangay, dito sa Barangay San Isidro. So, yung pinaka-head namin dito is yung barangay captain namin, si Kapitan Joel Marit. Siya yung na yun yung mga programa na dapat gawin para yung barangay maging maunlad at pantay-pantay yung mga household at families. Or suggest 3 practices or programs sa barangay. Yung listing ng mga suggestion ng mga taga-barangay, halimbawa every household or every families, isan dito ay yung mga suggestion nila, yung sustainable na water system. Kasi yung isa na pinaka-problema dito sa Barangay San Isidro is yung water system line namin minsan nasisira. So yung gusto ng mga household na kailangan sustainable yung water system. So mula ngayong 2026, yun yung pinagtuunan namin o yun yung ginagawa namin na priority na project para sa pangangailangan ng mga bawat pamilya na yung water system talaga o yung tubig na pumapasok sa bahay nila. So, yun yung isa na mga suggestion. Yung pangalawa rin, na suggestion nila na yung maluwag na yung health center namin. So, yung health center namin din ngayon, ginagawa na ng paraan. So, sa mga next week, umpisahan na namin na maluwag yung health center ng barangay. Yung seguridad ng bawat tao dito sa barangay. So, yung gumagawa niyan, yung peace and order. At sa mga every purok, may mga purok official, sila rin ang gumagawa sa peace and order. Yung sa kabuhayan, may mga rin dito na bigyan ng mga halimbawa, pinagkaon ito mga farmers. So yung mga farmers dito, binibigyan din ng mga ng pang-agrikultura. Then pangatlo, yung sinasabi kong kalinisan para mapanatili natin yung healthy family, healthy environment. So dito, ginagawa dito, sa Saturday, may 3 hours kami na kalinisan, boundary to boundary. So yung gumagawa niyan, every families, household, barangay official, lahat-lahat ng may mga committees sa barangay.
So yung pang-apat, yun na yung sinasabi ko kanina, yung pinupukusan din yung youth na kailangan mapagtuunan at maturuan kasi sila yung mga pag-asa sa next generation. So sa ngayon, yun lang yung go about sa background ng mga plano namin sa barangay. Ikaw po mismo yung gumawa. Kung naging successful po kayo or walang nangyari. Para sa akin yung ako mismo yung hindi. Yung lahat ng programa namin, lahat ng barangay official, yun yung gumagawa. Kaso lang, may mga author yun. Kung sino nag-author, halimbawa sa programa dito, yung spalting at saka yung solar light, boundary to boundary, ginagawa yun namin sa session through resolution. So yun, nangyayari. So nakikita naman siguro nyo paggabi, maliwanag ng maliwanag, solar light at saka street light at saka yung daanan napaka-smooth kasi naka-spalting na. So sa lahat-lahat, marami pa namang nagawa. Ano ko pa yung ibang nagawa ko? O sige. Ibang nagawa ko, nagagawa simula noong 2013, nagagawa rin ako ng 7 ordinance para sa barangay. Isa na dito yung kalinisan ng barangay. At saka yung mga pinsel, ganyan. At sa iba, yung nagawa ko rin yung mga siguro nasa more than 10 na resolution. Yung mga resolution, yun yung ina-aproba ng barangay captain, ina-aproba ng mga councils sa barangay na yung resolution namin ipinapasa doon sa province or municipal. So basta na-approve yun, yung project na yun, yung pabalik yan. So nasa 10 o mahigit yung nagawa kong resolution, sa yung ordinansa nasa 6 to 7. Para rin sa maikakabuti ng mga sa barangay San Isidro. So, maraming salamat po sa inyo na nakarating dito sa bahay para sa pag-interview.